Muli po magandang araw sa inyo mga kababayan, mga tagapakinig. Sa nakaraan po nating pagtalakay ay pinaksa natin yung tungkol sa paghuhukom ng Diyos na ginaganap ngayon dun sa langit. Nalaman natin sa part 1 ng ating video at sa pamamagitan ng banal na kasulatan sa tulong ng Biblia na mayroon palang ginaganap na hearing o paghuhukom ngayon doon sa korte ng Ama, doon sa kaharian ng Diyos sa langit. At wala tayong kamalay-malay dahil hindi nga naituro sa atin eh. At itong judgment na ito ay hindi po para sa lahat ng tao. Hindi po sa lahat. Itong judgment na ito ay para lamang sa iglesia at sa mga pumanaw na lingkod ng Diyos mula pa nung pasimula. So all in all, itong paghatol na ito na ating tinalakay sa unang part ay ito po'y para lang sa mga matutuwid, para sa mga banal, para sa iglesia. At nakita natin na si Kristo ay tumatayong abogado ng iglesia. So kung hindi nyo pa napapanood yung ating discussion tungkol doon, pwede nyo pong i-check yung ating description box. Nandyan po ang link. So ipinangako ko po sa inyo sa first part ng ating video na tatalakayan natin kung kailan eksakto nag-umpisa yung judgment na yon, yung paghuhukom sa iglesia. Kasi nabanggit ko sa inyo na iyon ay nag-umpisa nung lumitaw yung Antikristo o yung maliit na sungay na hinuhulaan ni Propeta Daniel. Ngayon, kung gusto nyong malaman, makilala kung sino yung maliit na sungay o yung Antikristo, nasa description box din po ang link kung papanoorin ninyo. Pero ang tanong natin ganito mga kababayan, kailan eksakto nag-umpisa yung paghuhukom na yon na ating pinag-usapan? Yung paghatol sa bayan ng Diyos o paghuhukom sa iglesia, kailan nag-umpisa yon? To be exact. So, alam nyo kasi mga kababayan, mahalagang malaman natin kung kailan eksakto naganap yung hearing o yung judgment sa langit gaya ng pinag-aralan natin sa part 1. Bakit? Dahil sa paksang ito, malalaman natin, una, ano pang mga ginagawa ni Kristo ngayon doon maliban sa pagiging abogado ng mga sumasampalataya. Malalaman din natin kung gaano na tayo kalapit sa katapusan ng mundo. Yes, malalaman natin dito sa paksang ito kung gaano na tayo kalapit sa katapusan ng ating kasaysayan. Well, baka mayroon na naman pumuna sa akin at sabihin na, alam mo bang walang nakakaalam kung kailan darating si Kristo? Siyempre, may pupuna na naman dyan. Well, wala naman po akong sinabi sa inyo na alam ko kung kailan darating si Kristo. Wala po akong itinuturong ganon. Ang sinasabi ko sa inyo is kung kailan nag-umpisa yung judgment sa mga sumasampalataya. Hindi ko sinabi kung kailan darating si Kristo, magkaiba po yun. So para malaman natin yung sagot sa ating mga tanong, susubukan nating bumalik sa Israel, 4,000 taon na ang nakakaraan. So we will go back to the past. 4,000 years ago sa bansang Israel. Nung panahon ni Moises, habang ang Israel ay naglalakbay sa disyerto pabalik ng Kanaan, inutusan ng Diyos si Moises na magtayo ng isang sangtuaryo. Dito sa sangtuaryong ito, maglilingkod bilang saserdote o pare ang mga tribo ng mga Levita. At dito rin sa santuaryong ito, ihahandog ng Israel ang kanilang mga handog sa kasalanan. Yung mga sin offering. Diyan nila ihahandog sa santuaryong ipinapatayo ng Diyos kay Moises. So, ano itong handog sa kasalanan? Yan pong sin offering o yung handog sa kasalanan, yan po ay mga handog na hayop, gaya ng mga tupa, kambing, baka, etc. etc. At inihahandog po yan kapag nakagawa ng kasalanan ang isang Israelita. So, ang gagawin is dadalhin nila yung hayop dun sa santuaryo. Ipapatong nila yung kamay nila sa ulo ng hayop at ikukumpisal yung kasalanang ginawa nila. So papatayin yon at kukunin ng priest o ng paring Levita yung dugo ng hayop. Iwiwisik niya yung dugo dun sa kortina na nasa gitna ng santuaryo kasi may kortina sa gitna eh. Yung kortina na yon ang nagdi-divide sa dalawang apartment ng santuaryo. So the sanctuary that Moses built was created with two apartments. The holy place and the most holy place.
At itong dalawang apartment na ito o dalawang kwartong ito po'y hinahati ng isang malaking kurtina sa gitna. So dun sa kurtina na yun, dun iwiwisik ng saserdote yung dugo ng hayop na inihandog ng taong nagkasala. In that sense, nalilipat ang kasalanan ng tao dun sa santuario. Sa dami ng taong naghahandog dun yung amoy ng lansa dun sa kurtina dahil sa dugo ng mga hayop, yun po ang representasyon mga kababayan kung gaano kadumi at kabaho sa Diyos ang kasalanan ng buong bansa. So once a year, kailangan pumasok yung high priest doon sa sanctuaryo. Tandaan nyo, once a year. Bakit siya papasok doon? Kasi lilinisin niya yung sanctuaryo. He must perform the cleansing of the sanctuary. And by the way, hindi lang basta sa sanctuaryo siya papasok. Papasok siya doon sa inner part, doon sa second apartment which is the most holy place. Ganyan yan mga kapatid. Doon niya isasagawa yung paglilinis doon sa santuario. So tanong, paano malilinis yung santuario? Paano niya lilinisin yon? So again, papasok ang punong saserdote sa inner part ng sanctuary, doon sa most holy place, at siya po ay haharap sa Diyos. Doon sa Ark of the Covenant. Meron siyang daladalang dugo ng hayop, magpapahid siya ng dugo doon sa Ark of the Covenant, ayon doon sa palatuntunan ni Moises, papahiran niya ng dugo yun By the way, yung Ark of the Covenant, that is the representation of God's government sa langit. So pag humarap yung punong saserdote doon at pinahiran niya ng dugo ng hayop yun, yung Ark of the Covenant, so it symbolizes the sacrifice of Jesus Christ, yung pagbibigay ni Jesus Christ ng kanyang dugo na inialay niya sa Diyos para sa kasalanan ng buong bayan. So ang gagawin ng Diyos, lilinisin ng Diyos yung sanctuary. Ang Diyos ang magsasagawa ng paglilinis ng santuaryo. At yung dumi doon sa santuaryo, malilipat sa punong saserdote. Lahat ng kasalanan, lahat ng karumihan doon sa santuaryo, malilipat yon doon sa head priest o doon sa punong saserdote para siya ang magdala ng kasalanan ng buong bayan. So kapag na-transfer na sa kanya lahat ng kasalanan, lalabas ngayon itong head priest, lalabas siya ng santuaryo at ipapatong naman yung kanyang kamay sa ulo ng dalawang kambing. Kasi paglabas niya doon sa santuaryo, may nakaabang na dalawang kambing doon napagpilian na yung mga kambing na yon. So ipapatong niya yung kanyang kamay doon sa dalawang kambing. Yung isang kambing ang magsisilbing handog sa Diyos. At yung isang kambing naman, yun naman, doon naman itatransfer ng punong saserdote yung kasalanan na nalipat sa kanya. At yung kambing na pinagtransferan ng kasalanan, pakakawalan yun sa disyerto. Kukunin yun ng isang malakas na tao na napili at dadalhin niya yung goat na yun, dadalhin niya sa disyerto para pakawalan doon at hahayaan siyang mamatay. So, ganyan po ang ginagawa noon kapag isinasagawa yung tinatawag na pagtubos o yung cleansing of the sanctuary, yung paglilinis ng santuaryo. And this is the most important festival sa Israel noong mga panahon na yon, yung tinatawag na Day of Atonement. Nire-require ang buong Israel, ang lahat ng mga nananahan sa Israel, na kailangan is magdalamhati sila. Kailangang magdalamhati ang buong Israel sa harap ng Diyos habang ginagawa yung ritual na yon. Bawal tumawa, bawal lang kahit anong gawain na pwedeng ma-divert yung isip mo. Dapat doon ka lang nakatingin doon sa ritual At habang nakatugaygay ka doon sa ritual na yon na ginagawa doon sa santuaryo, kailangan palungkutin mo yung sarili mo kasi ginaganap yung pagtubo sa iyo Ginaganap yung pagtubo sa inyo. So kailangan bagbag na puso ang ipapakita mo sa Diyos. At bakit kailangan bagbag na puso? Kasi kailangan nilang siyasatin yung kanilang sarili They have to look on themselves. They have to investigate themselves. Kailangan na siyasatin nila yung kanilang sarili na wala silang naitatagong kasalanan. Lahat ay sinurrender nila. At habang sinisiyasat nila yung kanilang sarili, siyempre umaasa sila sa Diyos. Nandun yung pananampalataya, umaasa sila sa Diyos na aalisin ng Diyos yung kasamaan nila sa gitna ng kanilang bansa. So ang sino mang hindi magdadalamhati at hindi magsisiyasat ng kanyang sarili ay hindi po magiging partaker sa ritual na ito, mga kababayan. Yan po ang requirement sa mga Israelita.
Kaya tahimik ang buong Israel habang ginaganap yung Day of Atonement. Tahimik lang sila. Ninanamnam nila sa kanilang puso yung ginagawa ng punong saserdote during this celebration. At syempre, they have to check themselves, they have to look upon themselves na dapat walang kasalanan silang matira. Dapat lahat na ikumpisal nila. Kasi lilinisin ang santuario, lilinisin ng Israel, kailangan walang matirang kasalanan sa Israel. At iyon po ay itatransfer lahat doon sa goat na papakawalan sa disyerto, yung goat na tinatawag na Azazel. So, bakit ko po tinalakay ito, mga kababayan? Mahalagang mapag-aralan natin yung nangyari sa Israel kasi may hula si Propeta Daniel dito sa kanyang sulat. Ang sabi ni Daniel, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Ayan, sabi ni Daniel, hanggang sa 2,300 hapon at umaga, kung magkagayon ay malilinis ang santuario. So tinuro ko na sa inyo sa maraming pagkakataon na kapag nag-uusap tayo about sa prophecy, ang isang araw po ay katumbas ng isang taon. Tama? Mababasa nyo yan sa aklat ni Ezekiel, sa Ezekiel chapter 4 verse 6. In prophecy, one day is equal to 1 year. So yung 2,300 days na sinasabi ni Daniel, yan po ay magiging katumbas ng 2,300 years. Anong? Kailan mag-uumpisa itong 2,300 years para malaman natin yung dulo nito? So bago nating malaman kung ano yung sanctuary na lilinisin, kailangan malaman muna natin, maugat muna natin kailan nag-umpisa yung 2,300 days bago natin alamin mamaya kung ano yung sanctuary na lilinisin. Tama, mga kababayan? So, kailan mag-uumpisa yung 2,300 years para malaman natin yung dulo? Actually, kung babasahin po ninyo ang Daniel 7, if you will read the book of Daniel, chapter 7 hanggang chapter 8, wala po kayong makikitang explanation dyan about 2,300 years. Basahin nyo man yan ng paulit-ulit, wala kayong makikitang explanation about 2,300 years. From Daniel 7 up to Daniel 8. So, yung 2,300 years, yan po ay prophecy na iniwan ni Gabriel kay Daniel without explanation. Basta sinabi lang ni Daniel, itong vision na ito is para sa panahon ng kawakasan. Hindi pa sa panahon ni Daniel. Ang sabi dito sa 8:17, sa gayoy lumapit siya sa kinatatayuan ko. At nang siya'y lumapit, ako'y natakot at napasubasob. Ngunit sinabi niya sa akin, talastasin mo o anak ng tao, sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan. Bakit hindi na-explain? From Daniel 7 up to Daniel 8, bakit walang explanation? Alam niyo kung nangyari? Umalis si Gabriel. Bigla siyang umalis At wala siyang iniwan na explanation doon sa 2,300 years. Tapos ano nangyari kay Daniel? Si Daniel nilagnat ilang araw. So after ilang araw, gumaling si Daniel sa sakit niya. Naka-recover siya. At alam nyo, inisip-isip ni Daniel yung vision na yun yung iniwan sa kanya, yung unexplained vision, inisip-isip niya yun. Yung tungkol dun sa sanctuary. Kasi yung vision about the king of the north at yung vision about the king of the south, na ipaliwanag lahat sa kanya yun Pero yung sanctuary at yung 2,300 days, hindi na ipaliwanag sa kanya. Wala siyang ideya kung kailan nag-umpisa yun So ang ginawa ni Daniel, nanalangin siya sa Diyos. At ipinadala naman ng Diyos sa kanya itong si Gabriel. So pinabalik ng Diyos si Gabriel. At ang sabi ni Gabriel ganito, sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos. At ako'y naparito upang saysayin sa iyo. Sapagkat ikaw ay totoong minamahal, kaya't alalahanin mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. Ano sabi ni Gabriel kay Daniel? Alalahanin mo ang bagay. May ipinapa-remember kay Daniel Alalahanin mo yung bagay. Unawain mo ang pangitain. Anong bagay yung ipinapaalaala sa kanya, mga kababayan? Ang pinapaalala sa kanya, yung vision na unexplained. Tama? Yun ang sinabi. Kasi ipinaliwanag na yung ibang vision Ito na lang 2,300 days ang hindi na ipapaliwanag So sabi sa kanya, alalahanin mo, remember the thing. So, inalala ni Daniel yun. So at the start of explanation, nung umpisahan na ni Gabriel yung pagpapaliwanag doon sa unexplained vision, ang sabi ni Gabriel ganito, 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao
at sa iyong banal na bayan, upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula upang pahiran ang kabanal-banalan. Ano sabi diyan mga kababayan? 70 weeks are determined upon thy people. 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. Pag sinabing ipinasya, sa wikang Hebreo, yan po ay tsatak. Tsatak, yan ang ibig sabihin ng salitang ipinasya sa salitang Hebreo. At pag sinabing tsatak, this is synonymous sa salitang to cut off. Putulin. Cut off. Yan ang ibig sabihin ng tsatak. Tanong, to cut off from what? Saan puputulin? Ano ba yung unexplained vision, di ba? 2,300 years? Doon sa 2,300 years na yon, doon ika-cut off yung 70 weeks, mga kababayan. Cut off from what? Cut off from the previous number of years na pinag-usapan nila. Naintindihan nyo, mga kababayan? Kasi, remember, 2,300 years yun. Napakalaking time frame nun. So, from that 2,300 years, 70 weeks ang kinat off doon. Bakit kinat off? Para lang yon sa bayang banal ni Daniel. So, sa 2,300 years, 70 weeks doon para sa Israel. Nakuha nyo, mga kababayan? Tandaan nyo, the 70 years is the first part of 2,300 years. Para tapusin ng Israel yung kanilang mga kasalanan sa Diyos. So kung gusto nyong maunawaan yung 70 weeks, kung anong mga composition o anong mga nangyari sa loob ng 70 weeks, panoorin po ninyo yung video natin tungkol sa gera ng Hamas at ng mga Hudyo. Nasa ibaba po yung link natin doon, mga kababayan. Nandun po yung explanation ng 70 weeks. So, kailan mag-uumpisa yung 70 weeks na ito, mga kababayan? Sabi ni Gabriel, mula sa paglabas ng utos na itayo at isauling muli ang Jerusalem. Sabi niya. So, that is the starting point, mga kababayan. Kailan ba lumabas yung utos na itayo at i-restore ang Jerusalem? Kasi nga sinira ni Haring Nabucodonosor yan eh. Sinira ng Babylonia ang Jerusalem eh. So, kailan naglabas ng utos na i-restore yung sinirang Jerusalem? That was happened during the reign of King Artaxerxes way back 457 BC. Again, ang year 457 BC ayon sa kasaysayan. Therefore, the starting point ng 2,300 years ay 457 BC. Tama? So, nagkaroon na tayo ngayon ng initial explanation dun sa 2,300 years na hindi ipinaliwanag kay Daniel nung una. So, from 457 BC, mga kababayan, magbilang kayo ngayon ng 2,300 years. Bilang kayo, let's do the math. From 457 BC, you can count 2,300, magte-terminate po yan ng 1844 or 1844. Sige mga kababayan, you can compute. Para makita nyo kung niloloko ko kayo o nagsisinungaling ako, you can compute. Diba? So kayo mismo magbilang. 457 BC plus 2,300 years, it will bring you to the year 1844. So ang sabi dito, unto 2,300 days or years, the sanctuary shall be cleansed. Nangyari ang paglilinis ng santuario, 1844. Aba, teka. Baka may pumuna na naman sa akin, ano? Paanong lilinisin ng santuario yung pinagsasasabi mo dyan? Wala nang santuario sa Israel noong 1844. Baka may magsabi ng ganun eh. At kahit yung templong ipinatayo ni Solomon, wala na rin sa Israel noong 1844. So, anong templo yung o anong santuario yung pinagsasasabi mong lilinisin? Alam nyo mga kabay kung anong santuario yon? Yung nag-i-exist noong 1844 hanggang sa panahon natin ngayon, Hebreo 8:1 hanggang 2. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Meron tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Aba, meron palang santuaryo na wala sa lupa, mga kababayan. Nakita nyo? Meron palang santuaryo na hindi tao ang gumawa eh.
Kasi yung isang santuario, si Moises ang gumawa nun eh. At yung isa pang templo, si Solomon naman ang gumawa nun. Mga tao yun eh. Pero meron palang isang santuario na hindi gawa ng tao. Nasaan yun? Nasa langit yun, mga kababayan. Tanong, bakit lilinisin? Kasi po, yung ritual na ginawa sa Israel, yung pinag-aralan natin kanina, yung sinabi ko sa inyo, ganun-ganon ang gagawin dun sa santuario sa langit. Yung ating mga kasalanan na inihihingi natin ng tawad sa Diyos, di ba humihingi tayo ng tawad sa Diyos eh, ipatawad nyo po ang aming pagkakasala gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Yung kasalanan na inihingi natin ng tawad sa Diyos, napupunta yun dun sa santuario. Tulad ng nangyayari sa Israel noon. Nakita nyo? At yung santuario na yun, nadudumihan yun ng ating mga kasalanan. At para malinis yun, kailangan ng dugo ng handog. Sino yun? Saan manggagaling yung dugo ng handog? Yun yung dugo ni Kristo. Yun ang panlinis dun sa santuaryong nasa langit. Hindi dugo ng hayop yun tulad ng ginagawa sa Israel. Ito, pakinggan ninyo. 9:22 ng Hebreo. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito. Nakita nyo? Meron palang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan na kailangang linisin. Kasi naging madumi. Bakit lilinisin? Nang di naman dumumi, di ba? Merong lilinisin sa langit, mga kababayan. Kala nyo malinis. Kala nyo, walang madumi doon. May madumi doon. At ang nagpadumi doon, mga kasalanan din natin. Kinakailangan nga na ang anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kaysa rito. See? May lilinisin ba sa langit? Meron eh. Ano ba nagpadumi doon? Yung ating mga kasalanan napunta sa santuario ng bagong tipan. Kung paanong nalilipat ang kasalanan ng isang Israelita sa santuario ng lumang tipan, sa panahon ng bagong tipan, ang kasalanan natin nalilipat sa santuario ng bagong tipan. Naintindihan nyo, mga kapatid? So, kailangang linisin yon sa pamamagitan ng mas mabuting dugo. Mas mabuting dugo kaysa sa dugo ng mga hayop. Yun yung dugo ni Kristo, mga kapatid. Nakuha nyo? So, ayon sa hula ni Daniel, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Yung sanctuary na buhay pa sa panahon na yon ng expiration ng 2,300 days, which is 1844, ang natitirang buhay na lang na santuario doon is yung nasa langit. Wala nang santuario dito sa lupa. Hindi ko imbento yan nasa Biblia yan, mga kapatid. So, ang kailangan lang kasi marunong kang mag-addition eh. Kailangan marunong kang mag-calculate para maintindihan mo at ma-compute mo, makuha mo yung meaning ng prophecy, di ba? So, from 1844, naghihintay na lang tayo na matapos yung paglilinis ng santuario eh. Kasi doon nag-umpisa yun eh. 1844, that was the year that the cleansing of the sanctuary was commenced. So, ano na tayo ngayon? Hinihintay na lang natin na matapos yun, mga kababayan. Pag natapos yun, darating na si Kristo. Alam niyo kung bakit? Gaya ng ginagawa sa Israel noon, di ba? Pag nalinis na yung santuario, lalabas yung priest dun sa santuario at ipapatong yung kanyang kamay sa kambing na si Azazel, yung papakawalan sa disyerto. So, matatransfer kay Azazel o dun sa kambing ng Azazel yung mga kasalanan na mula sa santuario. At yung kambing na yon dadalhin ng isang malakas na tao sa disyerto. Papakawalan yung kambing sa disyerto at hahayaang maligaw doon hanggang sa mamatay. Ganon din, mga kababayan. Kapag natapos yung paglilinis ng santuario sa langit, lalabas si Kristo. Ililipat sa Azazel yung kasalanan ng buong iglesia. At itong Azazel na ito, itatapon to para mamatay. Alam nyo kung sino yung Azazel na yon? Yun ang Diablo, mga kababayan. Kasi siya yung promotor eh. Siya yung promotor ng lahat ng mga kasalanan. Siya yung dahilan kung bakit nagkakasala tayo. Lahat ng kasalanan ng iglesia at the end isisisi sa kanya dahil siya ang promotor nun. At ibibilanggo siya ng isang malakas na anghel, pakinggan ninyo, dito sa aklat ng Apokalipsis 20, talatang 1, at nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay at sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas,
at iginapos siya sa 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinataka nito sa ibabaw niya upang wag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siyang pawalan ng kaunting panahon. Nakita niyo mga kababayan, yung kasing ginagawa sa Israel noon, doon sa santuario na itinayo ni Moises, lahat po yun ay representasyon ng mga bagay na mangyayari sa ating panahon hanggang sa kawakasan, hanggang sa panahon na mapuksa si Satanas. The sanctuary is the symbolism or representation of the entire plan of redemption. Hindi yung ginawa ng wala-wala lang, hindi yung ginawa ng dahil sa ritual lang. Yun po ay representasyon ng plano ng kaligtasan. Ngayon, kapag nalinis na yung santuario sa langit, yung santuario ng Bagong Tipan, pag nalinis na yon sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, nasa santuario pa ba yung kasalanan natin? Remember, nalipat doon lahat ng kasalanang inihingi natin ng tawad kay Kristo, right? So kapag nilinis na ni Kristo yung santuario sa langit at i-blame lahat ng kasalanan natin sa dyablo, tanong, may kasalanan pa bang maiiwan sa langit o wala na? Wala na, siyempre. Sinisi na lahat sa dyablo para maitapon na siya sa impyerno. Isama niya na lahat ng mga kasalanan ng mga nagawa natin, yung mga pinatawad na kasalanan. Ngayon, ano naman ang kaugnayan ng paglilinis ng santuario dun sa paghuhukom na tinalakay natin sa part 1? Kasi baka may magtaka, teka, judgment ang pinag-uusapan natin, bakit cleansing of the sanctuary ang sinasabi mo? May magkaugnay kasi yun mga kababayan Kapag humingi ka ng tawad kay Kristo at pinatawad ka, yung kasalanan mo inililipat ni Kristo sa santuario. Yung pangalan mo mananatili sa aklat ng buhay dahil pinatawad ka. Sa paghuhukom, yung paghuhukom na ginagawa sa langit, kapag ni-review ang buhay mo at nakita na hindi ka nagbago, sa halip, bumalik ka dun sa dati mong pagkatao, yung kasalanan mo hindi maisasama o hindi maibe-blame kay Asasil. Hindi ka nagbago Yung pangalan mo nakalista dun sa aklat ng buhay. Yung pangalan ng mga sumampalataya nakalista dun So, lahat ng nakalista dun, partaker sila sa cleansing of the sanctuary. Paano naman? Kung hindi mo, yung kasalanan na pinagsisihan mo is binalikan mo Binalikan mo pa. Palagay mo, magiging partaker ka doon sa cleansing of the sanctuary? Hindi. Hindi madadama yung kasalanan mo doon. Hindi maipapadala kay Satanas yun sa impyerno. Ibabalik sa iyo yun. At yung pangalan mo na nakalista doon, buburahin. Nakita nyo, mga kababayan? Kaya nga kung matatandaan ninyo, nung nag-umpisa yung hearing sa langit, base dun sa pinag-aralan natin sa nakaraan, nabuksan ang lahat ng mga aklat. Diba? Nung nag-umpisa yung paghukom sa langit, nabuksan yung mga aklat Kasi magkakaroon ng review sa mga buhay ng mga mananampalataya. Aalisin ang dapat alisin. Mananatili sa aklat ng buhay ang dapat manatili. Pag inalis ka doon, kawawa ka, ibabalik sa'yo ng Diyos yung kasalanan mo. At kung mamatay ka man ngayon, at muli kang buhayin sa huling araw, yung kasalanan mo nasa iyo pa. Hindi na i-blame kay Satanas. Pakinggan ninyo, dito sa aklat ng Ezekiel, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan, at ako'y naglagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay. Sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan, siya'y mamamatay sa kanyang kasalanan. At ang kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi aalalahanin, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Nakita nyo? Nag-stay sa kanya yung kasalanan Binalik sa kanya paano? Binalikan niya Sa palagay nyo, hindi aalisin ng Diyos yung aklat niya sa aklat ng buhay? Sa palagay nyo, magiging partaker siya sa cleansing of the sanctuary? No, of course not. So, balik tayo sa Israel noon. Pag natapos ng linisin ng santuario, ano ginagawa ng punong saserdote after the cleansing of the sanctuary? Lalabas yung saserdote dun sa templo. Kung ang paglilinis ng santuario sa langit ay nag-umpisa noong 1844, batay sa propesiya, anong taon na ngayon? From 1844, bilang kayo, anong taon na ngayon? Today is year 2023. Nakita nyo? Pag natapos yun, lalabas na si Kristo sa santuario ng Bagong Tipan. Second coming na, igagapos na si Satanas, i-blame na lahat kay Satanas, lahat ng kasalanang inihingi natin ng tawad.
Siya ang dapat mag-suffer noon, mga kababayan. So, kamusta tayo? Kamusta naman tayong mga sumasampalataya? So, I think panahon na para i-review din natin yung ating mga buhay sa harap ng Diyos, di ba? During the time of Israel, kailangan silang magdalamhati. They have to review themselves kung yung kasalanan nila is nasa kanila pa. So, ngayon, habang ginaganap ang paglilinis ng santuaryo, we have to review ourselves. We have to look kung yung kasalanan natin is nasa atin pa dahil nagaganap ang pag-review ng ating mga buhay sa langit. Para tayo ba is makakasama, magiging partaker ba tayo dun sa cleansing of the sanctuary o hindi? So, panahon na para i-review natin yung ating buhay. Baka hindi tayo pumasa, mga kababayan. Diba? Kaya nga, kapit lang tayo kay Kristo. Siya po ang abogado nyo sa hukuman ng Diyos.